Nako, eto na po mga kababayan, testigo bumaliktad. Ayan, nagtatanong po mga kababayan, OMG, bumaliktad na. Luestro nataranta. Prosecution, kukunin testigo, Piatos at Sherifa, BP Sara. Panalo, ayan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga karabin natin. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong si Auntie Claire. Ayan mga kababayan, nandiyan po sa ating screen si Auntie Claire. Sabi po na kasi dito ni Auntie Claire mga kababayan, mukhang niloloko na naman tayo dito Palagi na lang tayong niloloko ng ating mga opisyal ng gobyerno. Sabi po dito ni Auntie Claire mga kababayan, kahit wala pang 1 year, kahit wala pang 1 year, marami na pong nagawa. Sana ay makita nila ito at wag namang sabihing walang ginagawa ang gobyerno. Ayan mga kababayan. Wala pang 1 year. Mag-aapat na taon na nga kayo. Anong maraming ginawa? Sige nga, kung marami pong ginagawa ang ating gobyerno, mga kababayan, malamang mga karibyo natin, tulad po noon ni Attorney Harry Roque, no? Busy ka. Oo. Claire Castro, kasi ikaw yung secretary, di ba? Undersecretary ng PCO. Busy ka na malaki. Ibalita sa taong bayan kung ano-ano yung sinasabi mong mga ginagawa or mga ginagawa ng gobyerno. Diba? Sige nga, paki-mention nga sa amin kung meron ba talaga, ano po yung mga natapos na mga proyekto, ano po ba yung mga sinisimulan pa lang, ano na yung mga malapit nang matapos mga kababayan, di ba? Ang hirap dito mga kababayan, ang sinasabi niyo sa amin talagang eto nagtatrabaho ang gobyerno. Nakikita niyo, wala nga kaming makita Mag-aapat na taon na wala kaming nakikitang trabaho, di ba? Ang trinatrabaho niyo yung kaban ng bayan, inayupak na yan. Aminin niyo man sa hindi, yan po ang nakikita ng taong bayan. Yung trinatrabaho niyo, kaban ng bayan. Kasi kung may trinatrabaho kayo, busy ka. Ipapagkalandakan mo sa amin na, eto na, isasampal mo sa pagmumuka namin, eto ang mga trinabaho ng Pangulo. Ang problema, kaming taong bayan ang nagpapakita sa inyo ng trabaho nyo Di ba? Ang trabaho nyo, eto, pag-deliver ng maleta, mangurakot, manggipit ng mga kalaban sa politika, yan po ang trinatrabaho ninyo. Ang ipadala si former President Duterte sa Dahig, no? At birahin dito si BP Sara, impeachment, yung mga kaalyado niya, gipitin, di ba? Ngayon nga lang sa impeachment di ba? Marami po ang inyong mga ginigipit, para lang talaga makuha yung boto, mga kababayan. Alright, ito po ang sabi ng ating mga kababayan patungkol dito sa sinasabi ni Castro, Asan di ko ramdam at makita yung mga magagandang nagawa niya. Lahat puro pagnanakaw. Ayan, sabi po ni Kuya Kari Vlogs. Ayan mga kababayan Ayan si Kuya Kari Vlog. Sabi naman po ni Jerry, bakit pinagtatawanan ng marami, halos lahat wala reaction, no? Halos lahat tawa, reaction. Paano hindi ka matatawa dyan? Kung pwede nga lang, magalit na lang Diba? Kaso tayong mga Pinoy, dinadaan lang natin sa tawa Actually, hindi na ito katawa-tawa Kagalit-galit na po itong ginagawa nila sa atin, mga kababayan. Pero dahil nga mga Pilipino tayo, imbis na yung angry, di ba? Yung angry na reaction emoji, ang ilalagay natin, tawa na lang tayo, tinatawanan na lang natin sila kasi puro po sila kasinungalingan, di ba? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto mga kababayan, pasadahan din po natin ito. Parehas lang talaga sila ni Marcos Jr. Ito si Marcos Jr. mga kababayan. Ito naman po. Bago po natin i-play yung video, pasadahan muna natin to. Sabi naman po dito ni Marcos Jr., ang pangarap ko talaga. Ano daw ang pangarap niya? Wala nang gutom na Pilipino. Inayupak na yung pangarap na yun. Huwag mong
mong sabihin hanggang ngayon, pangarap pa rin yan. Oh. Ginawa nyo na ba ang lahat para matupad ang inyong pangarap, Mr. President? Kasi ang pangarap nyo lang, wala nang gutom na Pilipino. Pero ang nangyayari po mga kababayan, no? Marami po ang namamatay sa gutom, ba? Na mga Pilipino. Ibig sabihin hindi literally na gutom, ha. Baka sabihin nyo, pakiano nga ng gutom na saan na yung namatay na gutom? Ibig sabihin ng gutom, kahirapan. Sa sobrang hirap mga kababayan ng pangkabuhayan ngayon. That is the meaning, no, ng gutom. Baka mamaya, gusto ko lang sabihin niya kasi baka mamaya misunderstand na naman tayo. Ma-misunderstood tayo ng mga bangag dyan. Sabihin nila mamaya, saan pakipakita mo nga yung namatay sa gutom. Talaga mga kababayan. Anyway, ito po ang sabi ng ating mga kababayan patungkol dyan. Ayan, no. Pakinggan niya natin to. Hindi ko makalimutan, nung ako ay unang umupo, na-interview po ako. At ang tanong sa akin, ano bang pangarap mo? Anong pangarap mo? Para dito sa termino mo bilang Pangulo. Anong pangarap mo? Nag-isip ako ng sandali. Ay, nag-isip pa. Naisip ko, sabi ko, ang pangarap ko talaga, ang dream ko talaga, Ang dream, ay makisa na wala ng gutom na Pilipino. Ay. Hindi ko makalimutan, nung ako ay unang umupo, na-interview. Ayun lang mga kababayan, di ba? Wala nang gutom na Pilipino pa, pero patay sa gutom pwede. Patay sa kahirapan pwede mga kababayan. Ayan. Sabi po dito ni Kaimi, kung hindi pangako, pangarap ang lintik niya. Ni isa, walang natupad. Ayan mga kababayan, nagalit na. At pangarap ko din, maging istorya ka na. Mag-istorya ka na, wag naman. Pag sinabi kasi natin istorya ka na lang, sumakabilang buhay ka na dyan. Di ba? Libre mangarap. Sabi po ni Lina, ayan na. Sabi po ni Lisa, pangarap ka na lang ba? O maging katotohanan? Kan totoo. Mangarap, kasi dito pangarap. Pangarap ka na lang ba? O maging katotohanan pa? O yan, mangarap ka na lang. President Bongbong Marcos Jr. Alright, ano pong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, no? Bago po natin i-play yung video mga kababayan, ito nga, si former Congressman Kiko Barsaga, nagustuhan ko yung picture, may buhaya, no? Pag may buhaya talaga, gusto natin makita yung mga content na yan. Sabi po dito sa Ang Balita ngayon, mga kababayan, sabi po ni ex-Congressman Kiko Barsaga, ang taas ng requirements ng mga pare sa simbahang Katoliko. Aba, ano kaya ito? Noon, kailangan matalino, matapat at makadiyos. Ayan na. Ngayon, kahit mga manyak at adik, pwede nang maging pare. Yan tuloy, wala nang nagsisimba ngayon. Aray ko, may buhaya pa. Ibig sabihin bayaran ng buhaya, di ba? Anyway, hindi naman sa nilalahat natin mga kababayan ang mga pare, no? Pero meron talaga Meron talagang nahahalong mga bulok na mga bunga. Hindi siguro bunga kasi hindi naman sila anak no? Meron talagang mga bulok na nahihalo mga kababayan sa isang basket ng mga itlog. Bugok kumbaga. Nakakahawa po yan di ba? Ibig sabihin lang dito mga kababayan ni Congressman Kiko Barsaga, no? Parang hindi na parang yung ibang pare parang kung magsalita sila, no? Hindi na about Diyos mga kababayan. Politika na po ang kanilang pinag-uusapan. Diba? Kaya for example na lang itong si Father Flavi, diba? Dating addictus umamin siya naman ang umamin. 15 years daw siyang addictus. Diba? Tapos ngayon, tagapagtanggol ng mga addictus din, mga kababayan. Anyway, ano po masasabi dyan? Just comment down below. At eto mga karibin natin, pasadahan na po natin itong video ito. Pasok Desperado na ang prosecution team. Ayan, dahil alam naman natin na wala talaga silang malinaw na bintang at ebidensya dito po laban kay BP Sara. No? Kaya sa kanilang pagiging desperado,
ito po ang kanilang mga hakbang. Nilista po nila bilang mga testigo ang sumusunod. Una, Mary Grace Piatos. Paano nyo ipoproduce yan si Mary Grace Piatos? Kayo nga nagsabi na wala Hindi rin namang natin Mary alam. Grace Piatos. Ikalawa, yung pong sheriff na sinapak po ni BP Sara nung siya po ay mayor pa. Ha? Tandaan po ninyo, mayor pa lang si BP Sara nung sinapak niya tong sheriff na to. Anong kinalaman niyan sa kanyang pagiging vice president? Kukunin din po nila. At ikatlo, yun pong salin before maging vice president si BP Sara. Yun po ay gusto po nilang pabuksan. So yan, Sir Badong, putulin lang kita saglit, no? Kasi ito, napaka-importante po nito. Sabi po dito ni Atty. Harry Roque, mga kababayan, INC, tatanggapin nyo ba ang tanim kaso laban kay Senador Marcoleta? Ayan, mukhang dito na yata magkakaalaman. Sabi ng INC, nabalitaan ko mga kababayan, sabi po nila, handa na po sila sa kung ano man ang gagawin nila kay Senator Dante Marcoleta. Baka magkaroon po mga kababayan ng malawakang kilos protesta na naman ito. Ha? Baka ito na ang maging dahilan. Diba? Tingnan lang po natin kung tutuluyan nila si Senator Dante Marcoleta. Kasi yung nasa likod po ni Senator Dante Marcoleta, taong bayan. Diba? Sabi nga ni ito palagi ko itong sinasabi, di ba? Sabi po ni Senator Alan Cayetano, nasa inyo man ang kapangyarihan, nasa amin ang katotohanan. Ayan mga kababayan. Papayag kaya ang INC dyan? Aba. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay, mag-subscribe na kayo. Ayan mga Punta na kababayan. po tayo rito sa balitang impeachment. Alam niyo po, eto real talk po tayo. Gusto po yan, bakit po tahimik si Erwin Tulfo? Erwin Tulfo, tanong po namin sa iyo, Senator Erwin Tulfo, bakit po kayo nananahimik? Oo Bilang nga. Blue Ribbon Committee Chairman, kailan po ang susunod na investigasyon? Wala na. Buhat po nang umupo kayo. Wala Isa na. lang po ang investigasyon, wala pang dumalo. Lahat ng inimbitahan po ninyo, hindi dumalo. Tapos ano po ang ginawa ninyo? Sabi niya, hindi na namin iimbitahan yan, ayaw naman dumalo. In the first place, bakit nyo po sila inimbitahan? Sino ba yung mga inimbitahan nila? Si Martin? At kung sino-sino pa. Nung hindi po dumalo, wala na pong hearing. Kala nyo tatantanan namin kayo? Eto mga kababayan, yan nakapapasok lang nito. Aba, mga kababayan, meron na naman pong bagong etong balita mga karabin natin, New House Private Prosecutors vow truth, accountability in BP Sara impeachment trial. So may bago na po silang recruit na naman. Kahit ilan pa yan mga kababayan. Kung talagang ang ebidensya, sa ebidensya naman po tayo nakatingin, no? Ang taong bayan sa ebidensya po nakatingin. Kahit sabihin nyo pang 100 kayong prosecutor dyan, kung wala po kayong matibay na ebidensya, hindi nyo po mai-impeach si BP Sara. Yan po ang mangyayari. Nako. Trilyon po ang naubos na budget sa flood control. Hanggang ngayon, wala po natutukoy na mastermind. Tatlo ang star witness. Ngayon lang po ako nakakita ng star witness na hindi po nakatulong para malutas yung krimen. Alam niyo po, kaya kayo nag-star witness. Alam niyo, DOJ, kung sino man po ang nag-star witness dito kay Alcantara, kay Bernardo, at saka kay sino isa, yung babae. Kung sino man po yung naglagay bilang state witness dyan sa tatlo na yan, dapat po maparusahan kayo. Paano nyo po na-bet? Paano nyo po naparalan na gawing state witness yan? Hindi naman pala makakalutas yan ng mga mastermind. Hindi pala maituturo ng mga yan ng mastermind. Bakit pa tayo nag-state witness? Tignan nyo po. Sino yung dinidiin ng mga state witness nyo? Sila Bryce Hernandez? Mas mababa pa sa star witness nyo yun. May maniniwala ba? Na yung state witness nyo, mas mataas pa yung tauhan niya kaysa sa kanya, sa sindikato? Kung nagsosoli po ng pera sila, si Alcantara at saka yung tatlo nagsoli yan ng pera. Kung nagsosoli po sila ng pera, ano po yung logic nun? Bahagi po sila ng mga magnanakaw. May sinusoli, di ba? Ngayon, ang tanong, kung hindi po sila makakapagturo ng mastermind, bakit nyo sila kinuwang state witness?
Dahil nagsoli ng pera? Ang state witness po, mawawalan ka ng kaso. Pero ang kondisyon po dun, maituturo mo yung mastermind, kaya ka ginawang state witness. Eh kanino sila state witness? Mas malaki pa po yung isinusoli nila kaysa kay Ramon Revilla, yung binibintang nila kay Ramon Revilla, na ninakaw ni Ramon Revilla o porsyento ni Ramon Revilla. Mas malaki pa yung sinusoli nila. Ibig sabihin, state witness sila laban sa mas maliit yung kinita. Parang ang hirap po paniwalaan. Nag-state witness kayo kay Ramon Revilla, kay Bryce Hernandez. Okay. Kaya marami pa pong kapalpakan yan at lalo pong papalpak yan kasi ayaw po nilang mag-imbestiga. Yung sinasabi mo, Eric Stulpo, na no work, no pay, ikaw dapat na magdusa niyan kasi ayaw mo mag-imbestiga eh. Ano trabaho ng Blue Ribbon? Mag-imbestiga ng mga magnanakaw na may katiwalian sa gobyerno. Pag hindi mo ginampanan yan, kahit pasok ka ng pasok, hindi ka pa rin nagtatrabaho. Alam niyo po ba yung ibig sabihin na no work, no pay? Marami po nagta-time in, time out lang. O, punta na po tayo. Alam po ninyo, matagal na natin sinasabi, wala pong ebidensyang wala po silang ebidensya laban kay BP Sara. Hindi po nga po nila mapangatwiranan eh, kung ano yung binibintang nila. Ninakaw ba ni BP Sara yung confidential fund? Hindi naman. Ang sinasabi nila hanggang ngayon, pinakikinggan ko yung mga prosecutor. Ang sinasabi nila kay BP Sara, Ito mga kaubayan, isingit muna natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Pakinggan po natin kasi kapapasok lang po ng balitang ito. Ito po PBBM sa taga Maynila. Nagpatawa si Pangulong Marcos. Itong patawa niya. Kagaya dun sa Maynila, yung mga tao rito nakangiti. Sa Maynila, medyo mas mahirap ang buhay siguro dun. Kasi mas maganda rito, pag pumupunta ako dito, hindi kagaya dun sa Maynila, yung mga tao rito nakangiti. Sa Maynila, medyo mas mahirap ang buhay siguro dun. Kasi hindi nasa probinsya siguro si President, no? Mas mahirap daw yung buhay sa Maynila. Pero bakit yung mga taga-probinsya, di ba? Gustong-gustong pumunta ng Maynila, mga kaubayan. Hindi, totoo, di ba? Yung mga taga-probinsya, gustong-gustong pumunta ng Maynila. Kahit mahirap ang buhay, tinitiis. Ano mo meron sa Maynila, mga kaubayan? No? bakit daw si Mayor Grace Piatos hindi maipaliwanag, hindi maayos. Ganito lagi yung nila. Hindi maayos ang paggasta ng mas confidential maganda fund. rito. Ano ibig sabihin nyo ng hindi maayos na paggasta? Paano hindi maayos yung paggasta? Ninakaw ba? Akusahan nyo si Vice President Duterte. Ano ang akusasyon nyo? Ano yung mali niyang ginawa? Hindi maayos ang paggasta. Bakit hindi maayos? Ano yung krimen? Wala namang krimen na hindi maayos eh. Hindi maayos ang buwis. Hindi po pwede yun. Dapat hindi nagbabayad ng buwis. Ganun. Confidential fund. Ninakaw ni BP Sara ang confidential fund. Ganun dapat ang akusasyon. Tatanggalin nyo sa pangalawang Pangulo. Binoto ng 32 million. Pinakamataas sa lahat po. Buong kasaysayan po ng Pilipinas. Yan po ang pinakamataas na boto. Tatanggalin ninyo dahil hindi maayos yung paggasta. Hindi nyo inaakusahan na magnanakaw? Tignan nyo yung mga wordings nila hanggang ngayon, hindi maayos ang paggasta ng confidential fund. Hindi po nila sinasabing ninakaw ang confidential fund. Bakit hindi maayos? Nakatabingi habang ginagasta? So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kabayan. Maraming salamat po.